are already in the last days. Kaya po mga kapatid, in-extend pa po natin yung ating pong pag-aaral sa Book of Revelation up to next month. Marami pa po yan. Actually, hindi pa natin mako-cover. Pero dapat nauunawaan po natin ito kasi ito po yung mga mangyayari o darating na mga kaganapan na magaganap sa ating buhay. So magandang umaga sa ating Diyos at magandang umaga din naman sa inyong lahat. Hallelujah! Pagka sinasabi ko magandang umaga sa ating Diyos, magandang umaga sa ating lahat, ano po ang ating response? Sasabihin natin, Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, ulitin natin. Magandang umaga sa ating Diyos at magandang umaga sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan natin ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. At ngayon, dito po tayo sa, I believe, ika-4 na po ito na church na atin pong pinag-aaralan dito po sa aklat po ng Revelation. Ito po yung 7 churches at kung titingnan po natin sa mapa, yung mga madali na lang po naman mag-research, ay magkakalapit lang po itong mga 7 churches. So ngayon po, ang ating pag-aaralan, ito po yung church in Pergamum. So yung church in Pergamum na tinatawag the lenient church. Ano bang ibig sabihin ng lenient? Yung maluwag. Yung kumbaga parang hindi sila stricto. Ano pa ba yung other term? So maraming pinagbibigyan. So lenient. Tama po ba yun? Maraming pinagbibigyan. Kung anong hilig, sige. So, yun po ang church in Pergamum. So, tingnan natin. Tayo po ba ang tinatawag na church in Pergamum? Kasi, ito rin po ay we can identify kung saan pong church tayo kabilang. At ito pong church ng Pergamum, ay mayroon pong sinasabi dito ang Diyos. Mayroon din pong nakita ang Diyos na kanilang mga, kumbaga sa mayroon pong ginagawa sila na ayaw ng Diyos. So, ganun din po sa atin. So, tingnan natin, baka naman may ginagawa tayo na ayaw din ng Diyos. Kasi po, alam niyo po ba ang ating Diyos? Katulad lang po sa aming pinag-aaralan, ang sabi po ng ating Diyos, doon po sa Genesis chapter 2 verse 15, na siya po ang mangangalaga sa atin. Siya po yung aalagaan ka, iingatan ka, ganun ang gusto ni Lord. Ikaw at ako'y naalagaan niya, iniingatan niya. Alam niyo po, nasa atin lang po kung maniniwala tayo. Pero kapag naniniwala ka na ang Diyos mismo ang nangangalaga sa iyo, mararanasan mo ng higit pa sa hindi mo inaasahan na pagpapala. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas ang ating Diyos. Glory to God! Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya po sa ating pong mga buhay, alam niyo po, talagang inaalaw ni Lord na maranasan natin yung iba't ibang karanasan sa buhay. Na kahit minsan, mayroon kang kakayahan, pero hindi kakayahan magbayad, hindi inaalaw ni Lord na lahat ng may gusto mong mangyari ay ibibigay sa iyo ni Lord. Paparanasin ka na ikaw ay gumawa, magtrabaho, o ano pa't iba pang mga karanasan sa buhay. And praise God, dito po sa church in Pergamum, na makikita po natin doon po sa ating teksto, sa Revelation chapter 2, verse 12. At itong pong church in Pergamum ay magmula sa verse 12 hanggang sa 17, kung hindi po ako nagkakamali. Yan po ang doon natin mababasa at maliliwanagan tayo yung ano po ba yung mga gusto ng Diyos dito. Kaya makikita natin yung kanilang strength
Ano ba ang strength, yung kalakasan ng church na ito? At ano naman ang weakness nila? So palagi kapag may tinasabi tayong weakness, ayaw ng Diyos ng weakness. Pero, alam niyo po, ang ginawa ni Lord, ayaw ni Lord na mayroon tayong mga kanya-kanyang kahinaan. But because our God is loving God, He is merciful God, gracious God, alam niyo po, binigay niya sa atin yung Holy Spirit. Kaya sabi niya sa Romans 8:26-27, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray, but the Spirit intercedes for us with groans that we cannot express. Kaya sa totoo lang po, grabe ang Diyos kasi provide na po niya lahat-lahat. Ang gagawin na lang natin, magtiwala at sumunod sa Kanya para lubos ang pagpapala maranasan natin sa ating mga buhay. At purihin natin ang Panginoon. Okay, so ano po yung background ng church na ito? Yung city of Pergamum, ito po ay the city of Pergamum, kaya po tinawag na church in Pergamum kasi nandun po siya sa siyudad na ang pangalan niya ay Pergamum. So ito pong city of Pergamum was built on a hill 1,000 feet above the surrounding. Kumbaga, sila po ay nakaangat yung lugar nila. 1,000 feet. Imagine nyo po, ilang meters po yan. Ganun po siya kataas. Kumbaga, makikita po siya kasi nakataas, ano po siya, mas mataas ang lugar nila. So, mas mataas ang lugar nila kaysa sa ibang lugar, sa ibang mga cities na tinatawag po dyan sa iba't ibang churches. At ano pa po ito? So, ito po ay above the surrounding countryside, creating a natural fortress. So, pag sinasabing fortress, dahil nakaangat po sila, kumbaga kitang-kita nila. Kung may kalaban na darating, kitang-kita na po nila, natatanaw na nila. Kasi pag nandun ka sa bundok, kumbaga sa atin, nasa bulubundukin lugar. So, ganun po ang kanyang background. At ang sabi po, ito po ay a sophisticated city. So, tinignan ko po, ginugol ko anong sophisticated. Yung pala, yung pag sinabing sophisticated city, ito po yung lugar na kung saan sanay sa mga kamunduhan. Sanay sa mga kamunduhan na gawain. So, nandun po yung mga kamunduhan na gawain. So, alam na po natin, pag sinabing kamunduhan, makukuha na po natin as we go on to our lessons. Habang pinag-aaralan natin yung lesson na ito. At ano pa po ito? A center of Greek culture. So, center of Greek culture and education with 200,000 volume library. Wow! So, ang tindi po pala ng edukasyon dito na mayroon po silang 200,000. Sa mga panahon na yon, mayroon na silang 200,000 books of library. Grabe po. So yung po, volume, library, grabe. So imagine nyo po, yung ilan po yung mga mababasa doon sa lugar nila. Mayroon po silang 200,000 na mga volume library. So sa mga bahay natin, ilan bang may 1,000 na ba kayong mga mababasa doon? O sabihin na lang natin 50. O sabihin na lang natin isa. Dapat mayroon. At ano po yon? Yung Bible. Kasi yan po, nandoon po yung pinaka mahalagang libro sa balat ng lupa. Naalala ko po yung first time na pinunta namin si Mami Lina. Sabi ng kanyang asawa na general, sa army po ba yan, Mami? Marines.
Okay. Nung yung kanyang asawa ay siguro nagkasakit, no? Nakita niya yung Bible, binasa niya. Sabi ng asawa niya, ito po pala ang pinakamagandang, tama? Pinakamagandang libro. Biro niyo po, pinakamagandang libro, ang sabi ng asawa niya. Abay, totoo. Kasi kung gusto nating yumaman, saan ba tayo yayaman? Sabi nga po ng Bible, maging mayaman ka sa pagkakilala mo sa ating Panginoon. Amen! Kung yayaman tayo, dapat sa ating pagkakilala sa ating Diyos. Amin po ba? So yun po, kasi kung kilala natin ating Diyos, sigurado ako, ikaw ay makakaranas ng grabe pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, yun po ang Church in Pergamum, a center of Greek culture and education with 200,000 volume library. But, mayroon siyang but a center also of 4 cults. Mayroon mga center din po siya, may 4 na kulto na matatagpuan doon sa Pergamum. At doon po sa 4 na kulto, hindi ko po na sulat yung 4 na cult na yon, na kulto. Mayroon po doon pinaka-chief, pinaka-city's chief God, maliit lang na God, na G. At sino po ito? Ito po ay tinatawag na Asclepius. Asclepius. E-S-C-L-E-P-I-U-S. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Basta, Asclepius. Asclepius. Whose symbol was a serpent. So, ang symbol nito, yung mayroon silang God, may small letter G, at ang kanyang symbol ay serpent. Alam niyo ba serpent? Ahas. Di ba sa mga hospital, yun ang symbol. Tama? Sa hospital, nakita niyo ba mga hospital? Tinitingnan niyo ba kung anong symbol ng mga hospital? Di ba ahas? So, ganun din po dito. Ang mayroon silang city's chief god, small g, was Asclepius, whose symbol was a serpent, and who was considered the god of healing. So, yung kaya mo sa mga hospital, di ba mga ahas, may symbol ng ahas. So, yun po ay nagsisignify the God of healing. Kaya maraming mga tao from different countries, they keep going to the city of Pergamum. Dahil marami ang may sakit. Pero praise be to our God. Ngayon, di na natin kailangan pumunta sa Pergamum. Di na natin, saan po yun? Doon sa Turkey. So, hindi na natin, at ngayon, ginawa na lang po nila, hindi na po nag-i-exist ba yan? Parang ginawa na lang nila yung, ano po yun, mga tanawin sa kanilang bansa. At yan ang target ko, susunod ko na gustong mapuntahan itong Turkey. Babalikan ko kasi galing na po ako doon. At purihin ng Diyos, ano naman po ang ginagawa po nila ng mga tao, sila po ay nagsisik ng healing doon sa kanilang God, si Asclepius. Asclepius. So, yun po. Nagsisik sila ng healing. So, purihin ang Panginoon. Ngayon, sa atin din na tayo kailangan gumastos. Because our Lord Jesus Christ is our great physician and our great healer. Tama? Hallelujah. Palapakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon. At praise God, gusto ko lang pong isingit yung patutuo ko po. Last Friday ay yung pong yung nanay ko ay bumagsak ang
tawag nito, ang kanyang ano yun, yung mga electrolytes such as potassium, tapos tumaas naman si sodium, tapos kumbaga, mahina si nanay, nasa ospital siya. At panibago na naman ang mga antibiotic. Kasi dumating sa punto nung nabitawan ko talaga siya sa prayer dahil nagalit po ako sa aking mga kapatid. Naniwala sa sinabi ng hindi naman tama ang ipinarating sa kanila. So, nung nagalit po ako, binitawan ko, saglit lang. Hala, talagang na-ICU si nanay. Kaya repent na naman ako. Tapos, nalabas na naman sa ICU. At yun po yung time na yon, nung Friday, bagsak-bagsak. Alam niyo po, grabe po, lumapit kami sa Panginoong Jesucristo. Nilid ko sila sa prayer. And we almost prayed for almost an hour. After that, ng prayer, pinatanggal na po yung mga pang-correct dahil nag-normal na po. Ganun po ang ating Diyos. Grabe! Grabe po ang ating Panginoon. Kaya po, noong ako po ay nagalit, sabi ko rin sa kapatid ko, pasensyahan nyo rin ako kasi sabi ko talagang hindi ko rin natanggap yung sinasabi nyo sa akin. At praise God. Kaya kailangan lang talaga mag-sorry. Humingi ng pasensya. At kayo po, ngayon itutuloy natin. So ngayon, ito po yung kaya pinupuntahan itong Pergamum, City of Pergamum, na nagkaroon doon ng church, dahil po my God sila, my Goddess sila, my God, maliit lang na G, na sinasabi po, mayroon pong simbolo ng ahas, na yun po ay yung pumupunta doon para gumaling ang kanilang mga kasakitan at karamdaman. Pero sabi ko nga po sa atin, ay hindi na po natin kailangan lumayo. Ang lapit po ng Diyos sa atin, yung bibig natin at ang ating tuhod. Anong ibig ko sabihin? Ito po ay sa panalangin na ipagkakaloob na po ng Diyos ang kagalingan, ang himala ng kagalingan. Amen? Hallelujah, glory to God. Purihin ng Diyos. Ngayon po, tingnan po natin yung kanilang strength. So may makikita tayo dito na strength. Ay, sige, pakibasa muna natin yung Revelation 2 verse 12. So dito na po natin basahin. So Revelation 2, 12 to 15. Unto the angel of the church in Pergamos, write, these things says, he who has the sharp two-edged sword. So sino po ang tinutukoy dito? He, capital, who has the two-edged sword. Sino po ang tinutukoy dyan? Sino po ang tinutukoy dyan? Sino po ang tinutukoy dyan? Sino pang tinutukoy dyan? Jesus. So dapat alam na alam natin, ang tinutukoy dyan, sabi niya, he who has that sharp two-edged sword. So si Jesucristo, na mayroon po siyang sharp two-edged sword. Pagka sa Biblia, kapag sinasabi na mayroon po siyang sharp, matalas, na magkabila ay matalim, ito po ang natabak, ito po ay patungkol sa salita. Amen? Kasi ang sabi sa Hebrews 4:12, sabi niya, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrows, and the discerner of the thoughts and intents of the heart. Ano po ang sabi po dyan? Okay, next. Sabi niya, know your works and where you dwell. Sabi niya, alamin mo mga ginagawa mo at alamin mo rin kung saan ka nakatira. Sabi niya, where Satan's throne is. Naroon daw po yung trono ni Satanas.
So nandun po yung trono ni Satanas. And you hold fast to my name. You hold fast to my name. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Sabi niya, and did not deny my faith. And did not deny my faith even in the days in which Antipas was my faithful martyr who was killed among you where Satan dwells. So, ito po yung ating pong tatalakayin muna. So, dito po, sinasabi po sa atin na yung pong believers, yung church in Pergamos, na tinatawag natin Pergamum Church, ay mayroon po dyan mga mananampalataya. At itong mga believers na nariyan sa city of Pergamos, ano po ang ginagawa po nila? Marami silang mga gawain. Mayroon pong matindi ang gawain po dyan. Bakit ko po sinabi? Na kahit nandoon daw po yung trono ni Satanas, sabi nila, kaya pa rin nila na panghawakan ang kanilang pananampalataya sa pangalan, dakilang pangalan ng ng ating Diyos. At hindi po nila dinideny, hindi po nila pinagkakaila ang kanilang pananampalataya. Tayo po ba nito? Ganun ba tayo? Hindi natin pinagkakaila yung ating pananampalataya. Sabi niya, kahit na po, even in the days of which, mayroon silang kapwa mananampalataya na pinatay. At yung pinatay na kapwa nila mananampalataya, ito po ay sabi niya, faithful martyr. Yung pinatay na mananampalataya doon ay matapat sa Diyos. Tapos, sabi niya, pinatay siya where Satan dwells. So, kailangan mapag-alaman natin ano po ba yung sinasabi po dyan, yung Satan, kung saan nananahan si Satanas. Mamaya po ay maunawaan natin yan. A city where Satan's throne is. Ano pong ibig sabihin po dyan? Sige, dito muna, puntahan mo nga muna natin yan. Yung ibig sabihin, where Satan dwells. Ano pong ibig sabihin where Satan's throne is? Naroon ang trono ni Satanas. Ang ibig sabihin, city where Satan's throne is, they are surrounded by worship of Satan. They are surrounded by worship of Satan. So marami doon ang mga sumasamba kay Satanas. Bakit kay Satanas? Marami po doon mga idolatrous worship. At sinasamba rin nila yung kanilang Roman Emperor. So yun po. Pag sinasabi po na ang mga tao ay sumasamba sa mga hindi totoong Diyos, marami pong sumasamba doon, yung tinatawag po na sumasamba sila kay Satanas. Yung hindi tunay na Diyos ang sinasamba nila. Kasi ang tunay na Diyos ay hindi nakikita because God is a spirit. Tama? So kapag pala po ganoon ang sitwasyon na sumasamba ang mga tao sa hindi tunay na Diyos, they are worshiping Satan. So ganun din po dito, marami pong mga idolatrous worship. Ano po yung mga idolatrous worship? Sinasamba nila, hindi po yung tunay na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, ang sabi po sa John 4:24, God is a spirit. Ang Diyos ay espiritu.
hindi po natin siya nakikita. So, yun po yung ang gusto ng Panginoon. At ano pa po ang, kaya bakit sinabi City of Satan's Throne? Kasi marami din tao doon na ang sinasamba nila yung kanilang emperor ng Romano. So yung leader po, yung emperor, di ba yun po yung pinaka-leader, yun po ang sinasamba nila. Kaya tinawag po City of Satan's Throne. Yun po ang istorya dyan. Okay? So ngayon, tingnan po natin itong church na ito. Itong Pergamum Church. Mayroon po sila sa verse 13 na atin na po kanina nabasa. Ito po yung verse 13 na sinasabi po dito sa kanyang salita, I know your works. Alam ko yung mga ginagawa nyo. And where you dwell, kung saan ka nananahan. Na kahit na po, ibig sabihin, maraming sumasamba doon sa hindi tunay na Diyos. Maraming sumasamba sa emperor. Alam niyo po, itong mga mananampalataya na ito, ano pong ginagawa nila? Hindi po sila nagpapatinag. They are holding fast sa kaninong pangalan? Sa pangalan ng ating Diyos. So sa panahon ngayon, nung nireveal na po si Jesus Christ, anong pangalan na ibinigay sa silong ng langit para natin sambahin? Ito po ay pangalan ni Jesus Christ. Wala na pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin mga tao, kundi ang tanging pangalan lamang ni Jesucristo. Tama po? So yun po ang ating pong dapat sinasamba. So sila po, ito pong City of Pergamum, itong church in Pergamum, na ito yung strength nila, kalakasan nila, na ano po, kahit nandoon maraming sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos, anong ginagawa po nila? Nangahawakan pa rin sila sa pananampalataya nila sa pangalan ng ating Diyos. So sa atin ngayon, ganun din pong ginagawa natin. Kanino po tayo nangahawakan? Anong pangalan? Can we shout His name? Kaninong pangalan? Jesus. So yung pong pangalan na pinanghahawakan natin sa ating pong panambahan. Amin po ba? Bagamat hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang kanyang presensya. Amen? Hallelujah. At yung po, kaya kanina pinaulit-ulit kong umawit, you're the name above all names. So yan po ay si Jesus Christ ang tinutukoy. Okay. At ano po ang kanilang strength? Ang sabi pa po dyan, dalawa ang strength nila. Sige po. They hold fast to God's name. So sa atin, ang pangalan na pinangahawakan natin ay yung pangalang Jesucristo. Amen? Jesus Christ. So alam niyo po, pagka kayo ay tumatawag ng Jesus, kapag walang Lord, lagyan niyo ng Jesus Christ. Kasi ang daming pangalan na Jesus. Di ba? Ang daming pangalang Jesus. So, ulitin ko po, pag kayo po ay tumatawag ng pangalan at sinabi mo, Jesus o Jesus, pag hindi mo dinugtungan na Lord, kailangan lagyan mo ng Jesus Christ. Okay po ba yon? Pero pag sinabi mong Lord Jesus, alam na po yon ng kaaway, na ang tinutukoy mo ay si Lord Jesus. Kasi isa lang naman ang Panginoon natin. Amen? Sino ang Panginoon natin? So, si Lord Jesus Christ. So, yun po. Kaya wag nyong kakaligtaan na banggitin yung Jesus Christ kapag wala po tayong nilagay na Lord. Pag may nilagay tayong Lord, understood na yun ng kaaway na si Lord Jesus Christ yun. So, pero you can always
add to His name, Lord Jesus Christ. O Lord Jesus. So yun po. Ano pa yung strength nila? They hold fast to their faith. Grabe ang pananampalataya nila. Imagine nyo po, na kahit may pinatay na nakasamahan nila, may pinatay na na mananampalataya ni Kristo. Ano po ang ginagawa po nila? Patuloy pa rin sila sa pananampalataya. Parang tayo ito. Amen? Kahit alam na po natin na marami po yung mga kaganapan sa ating palibot, pero nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Glory to God. At they hold fast to their faith. So yun po ang pinaka-strength ng city of Pergamum. Itong church in Pergamum. Yun po yung kanilang kalakasan. At yun po, dahil po ito pong city of Pergamum, ito po ay marami pong mga idolatrous worship. So marami pong mga nananampalataya sa hindi tunay na Diyos. So yun po ang lugar na yon. Okay. So ngayon, tingnan naman natin, ano po ba yung kanilang strength? Yung kanilang weakness. So tingnan natin, tingnan mo rin, i-check mo rin, i-assess din natin yung ating mga sarili kung katulad ba tayo, strength ba natin na nangahawakan tayo kahit anong mangyari, kahit anong mabalitaan natin, nagtitiwala pa rin tayo sa God's name. Walang iba. Sino po ang God's name na ibinigay sa silong ng langit? Ito po ay si Yeshua HaMashiach or Jesus Christ. So yun po ang ibinigay sa atin. Or sa Bible, may tinatawag dyan, Yah. Yung Y-A-H. So yun po. Ngayon, tayo po ba yun yung sinasabi na we are holding fast our faith. Yung faith ba natin, na kay Jesucristo pa ba? O yung ating paniniwala ay malagihay na? So, dapat we should hold fast our faith. Kahit anong mangyari, tayo'y mananampalataya pa rin sa ating tunay na Diyos. Amen? Hallelujah! Palapakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Hallelujah. So, tingnan naman natin yung weakness. Ito po yung, kaya sabi ng salita ng Diyos, mayroon akong laban sa iyo. Mayroon silang weakness o laban ng Diyos sa kanila. Ano po yung weakness nila? So, doon po sa binasa natin kanina, ano po yung doon sa, sige, basahin mo nga muna natin yung, balikan natin yung verse 14 and 15 bago tayo dyan. So, ito po yung sinasabi sa verse 14. But I have a few things. Mangilan-ngilan lang nalaban ako sa inyo, ang sabi ng Diyos. Sabi niya, I have a few things against you, laban sa kanila. Because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Sabi niya, in short, mayroon pala silang kasama na mananampalataya na naniniwala pa rin sa doktrina ni Balaam. Yun po yung sinasabi dyan. Ano po ba yung doktrina ni Balaam? Ang doktrina ni Balaam, na yun po yung nagturo kay Balak. Sino po ba ito si Balak? Si Balak po ay isang hari. So, ito po yung nagturo kay Balak na isang hari. Dahil ito po si Balak, hari po siya, nung alam na niya na ang mga Israeli na ito po'y sinasamahan ng Diyos at pinagpapala ng Diyos, nagkaroon siya ng takot. So ngayon, kanyang hinair ito si Balaam. Kasi ito si Balaam, kapag sinabi niya, sumpain, nangyayari. Nangyayari kung anong sinasabi niya. So,
ngayon, ang ginawa niya, ito pong si Balaam, hinar niya. Binayaran niya ng pera. So, para i-curse lang yung mga Israelites. Para dumating sa kanila yung sumpa. So, yun po ang sinasabi po dito. Okay. So, ito po yung kanilang weakness. Sabi, basahin natin. Sige po, sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3, go. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus, you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Kinapuputan ng Diyos. So, tingnan natin, isa-isahin natin. Ano po ba yung sinasabi po dyan? So, dalawa ang kanyang laban ng Diyos sa kanila dito sa church in Pergamum. So, ano po yung una? Number 1, some hold to the teaching of Balaam. So, ibig sabihin, mananampalataya na sila, pero nangahawakan pa rin sila, naniniwala pa rin sila sa katuruan ni Balaam. So, ano ang tinuturo ni Balaam? Na ang sabi ni Balaam, na siya po ay may power to curse, may power to bless. So, siya po ay inutusan o hinire ni Balak, yung si Balak ay sanghari. So ngayon, ano ang teaching ni Balaam? Si Balaam ang nagturo ng katuruan na ito kay hari na Balak para itong Israel, itong mga Israelites, yung mananampalataya sa ating Diyos, ay ma-curse sila. So tinuruan nila. So, kung gusto pala natin na ang buhay natin ay sumpain ng ating Diyos, ito yung tinuro ni Balaam. Una, letter A, yung pagkain, eating food sacrificed to idols. Yung pagkain na hinahandog sa mga idols, yung hindi tunay na Diyos. Kailan po ito nangyayari? Fiesta. Sino pa dito na may mesta? Alam niyo po, mayroon po ako sa probinsya. Nalulungkot po ako kasi nung piyesta doon sa amin, mayroon pong mga Christian, tinanggap nila si Kristo, na nag-ano pa rin sila, ano tawag yun? Nagluto ng mga iba't ibang pagkain dahil fiesta. So mga kapatid, ito po yung katuruan ni Balaam. Para i-curse, para yung sumpa dumating sa Israelites. So yun po ang sinasabi po dyan. Yung pagkain ng mga hinahandog sa mga Diyos-Diyosan. At kaya po naghahanda sa mga piyestahan. Para sa ano yung paghanda? Para doon sa Saint Patron. Di po ba yun ang sinasabi? O kaya, sabi naman ng iba, hindi kaya ako naghanda ng mga Kristiyano, kasi pupunta dito yung mga kamag-anakan. Pero bakit sila nga pupunta doon? Dahil alam nila na fiesta. So yun po. So yun po ang itinuro ni Balaam. Kaya po, nung itinuro niya ito, na yan dapat ang gawin, iintay sila, inganyuhin sila, yung mga
Israelites na kumain ng mga hinandog sa mga Diyos-Diyosan, sa mga hindi tunay na Diyos, para yung sumpa dumating. Kaya kung ikaw at ako, alam na alam mo na yan ay piyesta at naghanda sila dahil piyesta, kanino po nila inihandog yon? Doon po sa Saint Patron, na alam natin na hindi tunay na Diyos. Kapag ikaw ay kumakain pa rin sa mga pagkain na hinahandog doon, ayan po ay naniniwala ka rin sa katuruan ni Balaam. At ano ang kasunod noon? Curse. May sumpa po yan. Ano pa po? Yung practice ng fornication. So dalawa po ang tinuro, yung practice ng fornication. Ano po ba ang ibig sabihin ng fornication? Ang fornication sa Old Testament, ito po ay all sexual sin was prohibited by Mosaic law and Jewish customs. So, sa Old Testament pa lamang, ito po yung sexual sin. Lahat ng uri ng sexual sin. Naintindihan nyo na ako niyan. Ito po ay pinagbawal ng batas, ng Mosaic law, ng panahon ni Moses. May batas po yan. And Jewish customs, pinagbawal po yan. So, ang fornication, ito po ay Hebrew word. Hebrew word na ito po ay ginagamit is used in association doon po sa heathen idols. So tingnan nyo po, ina-associate pa rin nila sa pagsamba yung mga heathen, yung mga sumasamba sa mga idols, yung mga hindi tunay na Diyos. Bakit po? Kasi sa kanila pong pagsamba sa mga idols, may tinatawag sila na pagan worship. Sa pagan worship, mayroon pong tinatawag, it involve, ano po ang involve? Sexual sin. So, mayroon pong involved na sexual sin. Kaya, habang ito pinagbubulay-bulayan ko, yung sikat ngayon, di ba, na nakakulong, alam nyo na yon kung sino. Di ba? Kasi yun nga ang paratang sa kanya, yung mga sexual sin. So, yun po yung, kaya pala pinagbawal kasi ito po yung fornication na galing sa Hebrew word na ginamit po sa, in-associate doon po sa heathen idols, yung pagsamba sa hindi naman tunay na Diyos. Dahil yung pagsamba nila noon, yung pagan worship, may kasama na it involves sex in their rituals. So mayroon sex sa kanila pong ginagawang gawain. Yun po yung pinapaalam sa atin ng yung word na fornication. Kaya ito po yung ginawa na katuruan ni Balaam. Yung katuruan ni Balaam, dalawa ang tinuro. Para yung Israelites, dahil kung wala pong kasalanan na gagawin ng mga Israelita, maging din po sa bawat isa sa atin, kung wala tayong kasalanan, mga kapatid, tandaan nyo po, hindi tayo makakaranas ng sumpa, bagkos ang mararanasan natin ay ano? Mararanasan natin ay pagpapala. Naalala ko tuloy, yung isa kong kapatid, sabi ko, kapatid, talagang mag-tights talaga kayo. Sabi ko sa kanila, kung gusto mo, kasi dito ka naman din ang galing, mag-tights ka dito. So to cut the story short, hindi naman talaga nagtatights dito. At di ko rin alam kung nagtatights siya sa iba. So, ano nangyari? Yung ginagastos niya ngayon kay nanay, sabi niya,
for more than 1 year, nakagastos na siya pambayad sa mga caregiver, mga kay nanay, ng mahigit 1 milyon. Kung nag-tithe sana yun, di walang curse. So yun. Kaya po, minsan, yun po yung talaga, ang curse talaga, ay nangyayari po yung sumpa kapag may kasalanan. So ito po si Balaam, na para po siyang kinikilalang prophet, na siya po ay, pag nag-declare siya ng sumpa, sinusumpa talaga yung mga tao na pinagsasabihan niya ng curse. So dahil that time, yung Israelites, sila po ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, hindi po, imbis na kine-curse niya, ang nangyayari na bless niya. So ngayon, anong ginawa niya? Tinuruan niya ngayon ng kaparaanan si Balak na ito ang gawin mo. Ito yung ipagawa mo sa mga tao na ma-involve sila sa pagkain ng mga hinandog sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols. At saka sabi nila, ma-involve sila, kaya pinadala niya yung mga magagandang babae, nagpadala siya para magkaroon ng sexual sin. O yun po yun, na-practice nila yung fornication. So kapag ganito ang nangyari, so ito po mga mananampalataya, ito po yung mga Israelita, at dito rin po sa church ng Pergamum, ito rin po yung kanilang tinuturo. Bagamat iba sa kanila ay nananampalataya, masidhi na nanghahawakan sa kanilang pananampalataya, at masidhi rin na kanila pong pinagtitiwalaan yung pangalan ng Diyos. Pero yung iba naman sa kanila ay ganito naman ang mga ginagawa. So ito po, naniniwala pa rin sa teaching ni Balaam. So ano ulit ang mga teaching ni Balaam? Yung pagkain sa mga hinandog. So kahit halimbawa sa altar, may pumunta ka doon, tapos may nakakita ka doon apple, at kinuha mo yung apple, kinain mo yan, iyan ay kanila po yan, in-offer, yan po ay curse ang ating pong aanihin. At ganun din po yung, lalong-lalo na yung fornication. Okay, so tingnan po natin sa 1 Corinthians, dito muna tayo, 1 Corinthians 6:13. Okay? Sa 1 Corinthians 6:13 muna, bago yung 10:13. First Corinthians, sige, paki-flash yung 1 Corinthians 6:13. Para lubusan natin maintindihan. Kaya, kung mauunawaan natin na dapat yung fornication, ito po ay iiwasan natin. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians 6:13? Sabi po dyan, foods for the stomach and the stomach for foods. But God will do away with both of them. The body is not for sexual immorality. Ang katawan natin na ito ay hindi po para sa sexual immorality, but for the Lord. And the Lord for the body. So yun po yung sinasabi dyan. Kaya po, ito po ang tinuturo ni Balaam kay Haring Balak para masumpa niya mga Israelites, dahil ano po ang sabi po dito sa 1 Corinthians 6:13, the body is not for sexual immorality, but for the Lord. Yung katawan natin ito ay para sa Panginoon, at ang Panginoon para sa atin. So ganun po siya kahalaga. At ano pa yung sinasabi po sa 1 Corinthians 7 verse 2? 1 Corinthians 7 verse 2. Sige, atin pong tunghayan itong mga verses na ito.
Okay. But to the rest, I, not the Lord, say, if any brother has an unbelieving wife and she's willing to live with him, sa 1 Corinthians 7:2. Praise God. But because of sexual immorality, each man should have his own wife. Kaya nga po, ito yung rason na sabi ni Paul, para po maiwasan itong sexual immorality. Bakit? Ano ang dating nito sa atin? Kapag ginawa natin ito at hindi tayo nagrepent, ito po ay may kalakip na sumpa. Dapat maliwanag sa atin yan. But because of sexual immorality, each man should have his own wife. And each woman should have her own husband. Kaya po inalaw ni Lord, kaya nga po pinag-aasawa. Kung hindi mo kayang pigilan na magkasala ka sa sexual sin, mag-asawa ka na lang. Yun ang sinasabi po dito sa salita na ito. Maliwanag po ba? Kaya ito po yung pinain ni Balaam, tinuro na kailangan, binigyan siya, na pinadalhan sila ng mga magagandang babae para yung mga Israelites ay makipagtalik. Dahil kapag nakipagtalik at ito po magkamit ng sexual immorality, ano ang mangyayari? Mayroon tinatawag na curse. Sumpa. Sumpa ang aabutin. Okay? Kasi ano po ulit ang sabi? But because of sexual immorality, each man should have his own wife. And each woman should have her own husband. Kung magkakasala ka na lang sa sexual immorality, mag-asawa ka na lang. Yan ang sinasabi sa salita nito. Babae man o lalaki. Okay. So ngayon, itinuro po sa atin. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13. Sabi niya, no temptation has overtaken you except what is common to humanity. So, hindi natin pwede masabi kay Lord, Lord, mahina lang ako. Dahil sa totoo lang, common ang kasalanan na sexual immorality. Tama po ba? Kahit saan bansa ka, kahit saan lupalop ka, mapayaman ka man, mapamahirap, common ang ganitong kasalanan. Pero sabi ng salita ng Diyos, wala daw pong temptasyon na pwedeng makagapi sa atin. Except kung ano yung common to humanity. Anong common? Isa po yan, yung sexual immorality. Pero sabi ng salita ng Diyos, God is faithful. Matapat ang Diyos. At hindi ka naman talaga hayaan na ikaw ay masubok, matempt beyond what you are able. But with the temptation, He will also provide a way of escape so that you are able to bear it. So anong gagawin mo para mo mapagtagumpayan yung mga temptasyon na yan? So lalapit ka sa Diyos. Kasi mismo ang Diyos ang nagsabi, He will provide a way of escape. Siya na mismo gagawa ng paraan para makaiskapo ka sa ganong klaseng kasalanan. Amin po ba? Hallelujah. Sige, maliwanag po ba? Kasi, kaya ko po ito dinagdag talagang todo-todo dahil curse ang gawain na mga gawain sa sexual immorality or fornication. Okay? Pagka sinasabi po naman pala na adultery, ano naman ibig sabihin? Kasi malimit natin to yung adultery. Adultery is sexual sin of married people with someone other than their spouse. May asawa ka na, pero nakipagtali ka sa hindi mo naman asawa. Either yung
yung karelasyon mo na ikaw ay nagkaroon ng sexual sin, may asawa man yun o dalaga, it's still adultery kapag may asawa ka na. So, ganun din ang resulta, mayroon pa rin curse. So, yun po. Yun po yung itinuro ni Balaam. Okay? Yun ang pag-practice ng fornication na makikita po rin natin yan doon sa Matthew 5:32. Okay, number 2. Some hold to the teaching of Nicolaitans. So, number 2 na tayo. Some hold to the teaching of Nicolaitans. Nicolaitans. Ano po yung teaching naman ni Nicolaitans? Mayroon dalawang naisulat ako dito. Itong teaching ng Nicolaitans, ito yung weakness ng Pergamum Church. Ang teaching naman dito, una, sila po ay mananampalataya who compromise their faith in order to enjoy sinful practices. So, in short, alam na nila na hindi tama, pero ginagawa pa nila yung hindi tama para lang magawa nila yung mga makasalanan gawain. So, tayo, alam na natin yung hindi tama. Pag ginawa pa natin at ipinagpapatuloy pa, pag ginawa natin yung hindi tama, mananagot tayo. May curse yan. May sumpa po yan. So, nakakatakot kung dumating si Jesus Christ, hindi ka makakaangat kasi dapat makaangat tayo. Sasalubungin natin si Jesus Christ sa alapaap. So, yun po, ito ay mananampalataya. They are believers who compromise their faith in order to enjoy sinful practices. Kahit anong uri ng mga makasalanang gawain, yan po ang dito naman sa teaching ni Nicolaitans. At ano pa yung sinasabi teaching ni Nicolaitans? Yung pangalawa, they are believers who carry out lustful desires. Yun na naman, yung mga makalaman na mga pagnanasa. So, dahil si Nicolaitans comes from Balaamites. So, kay Balaam. Ano po yun? Yung mga lustful, yung sexual sin na naman. So, yun po. Kaya, ito yung mga weakness nila. Okay? So, tayo, pwede believer. Kaya ngayon, kahit tayo ay mga nanampalataya na kay Jesus Christ, at kapag ginagawa pa natin ito, ay kailangan mag-repent. Dahil otherwise, may curse. O kaya, yung dumating man si kamatayan ng ating physical, sigurado ako, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sigurado po ako, pag dumating si Jesus Christ, hindi ka rin makakaangat. Kasi mayroon kang mga ginagawa na mga teachings na nangahawakan ka sa teaching ni Nicolaitans o kaya teaching ni Balaam. Ito po yung kanilang mga ginagawa. So ito yung mga believers na nandoon sa church ng Pergamum. Kaya ngayon, ma-check natin yung sarili natin because it also, sa mga panahon natin, it can also be found sa mga churches ngayon. Diba? Maraming churches ngayon. At yung iba, mayroon nga kami, nagpunta kami kailan lang po sa Thailand, nagkwento yung yung isa naming kasama, yung iba, pastor pa, hindi alam na mayroon palang ibang girl. Kaya po, mga kapatid, so ito po yung dapat natin mapag-alaman. Kaya malalaman na natin saan ka ba kabilang na church sa 7 churches. So kung gusto natin yung curse, yan ang mga panghahawakan natin na teachings. Teaching ni Balaam at teaching ni Nicolaitans. Pero, kung gusto mo blessings, at pag dumating si Jesus Christ o dumating yung kamatayan, tayo po ay sigurado makakasama sa kaharian ng Diyos. Amen?
Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. So, maliwanag po ba mga kapatid? Okay. So, ngayon, next, what is in this church? Ano po ba yung narito sa church na ito ng Pergamum? So, in short, kung babasahin natin in depth na pagbabasa, makikita natin na mayroon tinatawag sila na compromise. Anong ibig sabihin ng compromise? Some in the church were tolerating those who taught or practiced what Jesus Christ opposed. So, ibig sabihin, pag-compromise, tinuturo na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo yung mga katuruan na dapat at hindi dapat, pero ano po ang ginagawa? Yung kabaliktaran. So, compromise. So, yun po, kaya dito, itong church na ito, may compromise. Mayroon pong grabe ang kanilang panghawakan kay sa ating pangalan, Panginoong Jesucristo. At mayroon naman pong, yung nananampalataya sila sa yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, nananampalataya din po sila sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Pero grabe po. So, compromise. Anong compromise? Kapag ano pa yung compromise? Blending qualities of two opposing elements. Ibig sabihin, kapag ito yung alam mo na yung kalooban ng Diyos, at ito naman yung hindi kalooban ng Diyos. Pag pinagsama mo yan, wala naman nakakakita, okay lang yan. Sasabihin mo. Pag pinasama mo yung ayaw ng Diyos at yung gusto ng Diyos, pag pinagsama mong gawin yan, yan po ay compromise. So, ayaw ng Diyos ng sexual sin. So, sabi ng Diyos, kung magkakasala ka na lang at binata ka't dalaga, mag-asawa ka na lang. Pero hindi garantiya na may asawa ka at hindi ka na magkakaroon ng sexual sin. Kasi marami naman adulteros. May asawa na gusto pa ng iba. Sabi nila, kasi maganda yung ibang putahe naman. Anong putahe? Walang puta-putahe walang iba-ibang putahe sa Diyos. So, gusto ng Diyos, isang putahe ka lang. Kung yan ang binigay sa'yo na partner, makontento ka at i-bless mo yon. Amen? Okay, so wag tayo mag-compromise. Okay. So, kaya po anong sabi ng Panginoon, ewan ko kung isulat ko dyan, kaya ang ninote niya po sa atin, we can cooperate people as much as we can. So, pwede daw tayo makisalamuha, makiugnayan, makipag-isa sa mga tao as much as we can. Kahit na marami. Pero, ano po yung dapat nating gagawin? But, sabi nga po, avoid alliance or participate that leads to sin or immoral practices. So, pwede tayo makisama, pwede tayo makisalamuha sa napakaraming tao. Mangulikta ka ng maraming tao, pero huwag daw tayo makisama. Huwag nating gagayahin yung masama nilang ginagawa. Dapat kakaiba ka, na dapat ipinapakita natin si Jesucristo sa ating buhay para sa kanila. Nang sa ganon, sila rin naman ay makakilala sa tunay na Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. So, maliwanag na hindi tayo pwedeng umiwas sa mga tao. Huwag tayo, ang iiwasan natin yung mga masamang ginagawa nila. Amen? Okay, so, ngayon, tingnan mo po ito si Balaam. Maalala ko pala. Si Balaam at first,
Nag-refuse siya kay Balak. Pero nung nabigyan siya ng pera, umayon na rin siya. Marami ngayon sa hindi lang sa Pilipinas, marami din po sa atin, kahit na minsan yung iba mananampalataya pa, na kapag na bigyan na ng pera, na iba na ang pananaw sa buhay. So dapat tayo ay huwag tayong magpa-suhol, in short. Amen. Huwag natin i-compromise yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen. Huwag natin i-compromise yung ating pagtitiwala sa dakilang pangalan ni Jesucristo sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, ano ang in-advise ni Jesus Christ? The Lord's advice is to repent. Sabi ng verse 16, so kung ito man ay nagawa, ito man ay nagawa na, ito man ay kasalukuyan nagagawa, ang sabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, repent. Magsisi tayo. Pagsisihan natin, or else, anong gagawin ng Diyos? I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So, ano pong ibig sabihin, sword of my mouth? So, darating po siya. Sabi ng Panginoon, magsisi ka na. Kaya mga kapatid, kahit na gaano ka rin katindi, kahit gaano kalaki, kataas ng kasalanan, ang importante sa Diyos, once na naliwanagan ka sa kanyang mga salita, magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. Dahil kung hindi ka magbabalik loob sa Diyos, ang sabi niya, laban ako sa iyo, at ang sabi niya, I will fight against them with the sword of my mouth. Sino itong them? Ikaw na hindi nagsisisi ng kanyang tabak ng kanyang bibig. Bakit? Anong ibig sabihin, sword of thy mouth? Ito po yung sword of thy mouth, ito po ay judgment na ipapataw ng ating Diyos. Judgment, totoo, may paghuhusga. Hindi po biro-biro na sinasabi natin, mabata pa naman ako. Bakit? Kahit bata ka, pwede ka mamatay. Kahit bata ka, anytime pwede dumating ang Panginoong Jesucristo. Wag sabihin mo na baka wala kang pagkakataon sa araw ng bukas. Kailangan ngayon ka na magrepent. Amin po ba? So kailangan pagsisihan. Dahil gusto ni Lord, makasama tayo sa kanyang kaharian. Amin po ba? Ang gusto ni Lord, tayo po ay makasama niya pangwalang hanggan. Amin po ba? Yan ang gusto ng Panginoon, kaya magrepent. Okay? So, ano po ulit? Ano po yung promise naman ng ating Diyos? Sabi niya, ano yung God promised? Pinangako ng Diyos kapag ito po, magrepent tayo, so ma-overcome, mapagtatagumpayan na po natin. Ano po yung pangako ng Diyos? Mayroon tayong hidden manna. Mayroon tayong manna. Ano yung manna? Ito ay spiritual nourishment. Nung sa Exodus, panahon nila Moses, doon sa Exodus 13 to 18, ito po ay physical na naging pagkain nila. So, ano pa yung promise ng Diyos? Mayroon tinatawag na physical stone. Ano naman tong physical stone? Basahin nga po natin. Okay, dito po sa pre-promise ng Lord. Sa verse 17. Pakibasa natin yung verse. Sige po. Sa verse, sa Revelation chapter 2, 17. So ito, kunin nyo na lang yung verse. Ang basahin natin sa Revelation chapter 2, verse 17. Okay? Sige po, pakiano natin yung Revelation chapter 2, verse 17. Yung mayroon po dyan, sinasabi na pag na-overcome natin, tayo po ay mayroong hidden manna at bibigyan tayo ng white stone. Okay? Sige po. Sige, basahin natin para sa ating pagtatapos. Sabi niya, anyone
who has an ear should listen. So applicable ba ito ngayon, itong mga churches na ito? Yes. Bakit? Ang sabi dito, anyone who has an ear. So may tainga pa rin tayo, di po ba? So ngayon, applicable pa rin sa atin to. Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. So tayo yung churches. Tayo yung church. Tayo po yung kumakatawan na church. Hindi po yung building. Okay. Sabi po dito, I will give the victor some of the hidden manna. So yung hidden manna, ito po ay spiritual nourishment. Na kapag ito ay na-overcome natin spiritually, tayo po ay hindi po magugutom. We are always nourished. Ibig sabihin, hindi natin mararanasan yung kagutuman spiritually. We will remain strong in the Lord and in the power of God's might. So yun po ang mangyayari sa atin. And then, ano pa sabi niya? I will also give him a white stone. Ito yung ibibigay sa atin. A white stone, and on the stone, a new name is inscribed that no one knows except the one who receives it. So, kung ngayon wala kang diamond, pagdating ng araw na yan, magkakaroon tayo ng white stone. Matindi pa ito sa diamond. So, ano po ang nandoon sa white stone? Yan po yung bago mong pangalan. A new name, ilalagay po doon. Na ano po yung, ano po ang ibig ikapakahulugan dito? Ito po, balikan natin yung kanina yung inano nyo. Ito po ay, ibig sabihin po, balikan natin, yung mayroon kayong nilagay kanina. Okay, yung white stone na to, ito po ibig sabihin na yung white stone yan. White stone which contain a new name, na ibig sabihin that is an evidence. Evidence that a person has been accepted by God and declared worthy to receive eternal life. So kapag makatanggap ka nitong white stone, ibig sabihin nito ng white stone na ibibigay sa iyo at sa akin ng Diyos, mayroon tayo doong bagong pangalan. At ito po ay ebidensya na ikaw at ako, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo at diniklara na tayo po ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Amen? So gusto nyo ba tumanggap ng white stone? Hallelujah! Gusto ba natin tumanggap ng white stone? So anong gagawin natin kung kayo ano man ang mga kasalanan na ganap sa ating mga buhay? Mag-repent, magsisi. Huwag na muling gawin. Okay? So yung ating conclusion. So, maliwanag na po ba yung white stone? So yung white stone, ano po ulit ang nandoon? Naka-inscribe, ibig sabihin, naka-laminate doon yung bago mong pangalan. So, ito po, ay yung white stone na yan, ebidensya yan na talagang tinanggap ka ng Diyos. At ikaw po ay deklarado, sinasabi ng Diyos, karapat-dapat ka sa buhay na walang hanggan. Sino po dito yung gusto i-declare ng Lord sa eternal life? Itaas ang kamay, iwagayway sa ating Diyos. Hallelujah. Sino po ba dito gusto magtanggap ng white stone? Praise God. So pagdating ng araw, iba na po yung pangalan natin. So, ang mga pangalan natin ngayon ay dito lang yan sa lupa. Pag nandun nakatanggap ka na ng white stone, mayroon ka ng ibang pangalan. Amen? So maliwanag po ba? Glory to God. So ngayon, yung ating conclusion, balikan natin ulit ang verse 17. He who has an ear, let him, anong gagawin natin? Lahat na may tainga,
makinig. What the Spirit says to the churches. So ngayon, nasabi na po sa atin ng Espiritu ng Diyos. To him who overcomes, ang sino man magtagumpay, anong gagawin? I will give some of the hidden manna to eat. So, ito po ay spiritual nourishment. Kaya kahit anong pagsubok, kahit anong sitwasyon, kahit anong pangyayari, nananatili kang matatag, malakas, matibay na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Amen? At ang sabi niya, and I will give him a white stone. And on the stone, a new name. May bago kang pangalan. Kaya dapat siguraduhin po natin na makakatanggap tayo ng white stone. Puting bato. Dan doon yung panibago natin pangalan. Ano po ulit ang pakahulugan nito? Yung white stone na to? Ito ay ebidensya na ikaw ay tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo. At ito rin po, dinideklara ka, nagdideklara rin ng Diyos na ikaw nga ay may buhay na walang hanggan. Amen? Lahat po ba tayo naniniwala na may buhay tayo na walang hanggan? And sooner or later, pagdating ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay mayroon pong white stone. Nandun ang ating pangalan. Ano ulit ang significant ng white stone na ito? Na ito ang Diyos magdideklara, mayroon kang buhay na walang hanggan dahil ebidensya yan na tinanggap ka ng Diyos. Kung paano mo tinanggap mo si Hesukristo, dapat din tatanggapin ka rin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Lahat tayo tumayo. Sige po. May mga first timer po ba tayo? Yung hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo?